Hello guys at magandang araw sa lahat. I know hinihintay nyo yung aking topic sa araw na ito. So, kakatapos lang na eleksyon 2025 nitong May 12 at maraming mga surprises. At nagulat tayo sa mga resulta kung saan yung mga kandidato na hindi inaasang mananalo sila pero yun pala nanalo. At isa sa mga biggest, masasabi nating biggest surprises nitong election 2025, biggest shocking results ay itong pagkapanalo, ang pagbabalik sa Senado ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino. So, bakit nanalo si Kiko at Bam? Paano sila nanalo? Saan ba silang nanalo? At uh, paano nila na-survive ang panalo nila mula sa pagkabigo nila. Dalawang beses sila nabigo mula 2019 at 2022 kasi yung 2016 kahit nanalo si Digong sa pagkapangulo, nanalo din naman yung mga ibang liberal katulad ni BP Leni, nanalong Vice President, at yung mga ibang senador nung panahon nung 2016. Doon lang sila talaga bumagsak from 2019 at yung 2022. So ngayon 2025, hindi lang yung dalawang nanalo sa pagkasenador, ay nagulat din tayo sa resulta ng akbayan kung saan number one sila sa party list race ngayong election 2025. So, bigyan ko kayo ng background nitong dalawa na dahil ang focus natin ay tungkol kina Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So, noong 2022 ay tumakbo itong si Kiko Pangilinan instead sa bilang re-election ni Senator ay tumakbo siyang Vice President habang itong si Bam Aquino ay instead tumakbo siya sa Senado dahil noong 2019 ay nabigo na nabigo si Bam ah, sa kanyang re-electionist as senator noong 2019. So noong 2022 gusto niyang tumakbo sa pagkasenador instead, pero naging campaign manager siya ng presidential bid ni Leni Robredo noong 2022. So yan yung istorya dyan. Kasi kapag kung tumakbo lang sila sa Senado, yung dalawang yan, ay baka nanalo pa yan, no? Sila Bam at Kiko. Pero hindi natuloy at sinakripisyo nila yung kanilang senatorial bid uh, dito sa campaign ni Leni Robredo noong 2022. So yan yung background yan, yung timeline no noong 2022. So nung 2019 si Bam Aquino ay tumakbo. Walo silang kandidato noong 2019. Yun yung tinatawag na Ocho Derecho. So ito si Bam Aquino, siya lang yung re-electionist na tumakbo noon noong 2019. Kaso hindi pinalad si Bam Aquino makabalik sa Senado. So nasa number 14 siya noon noong 2019 at 2019 14th place si Bam. Halos kasi naglalaban sila sa 10 to 12. Naglalaban sila with JBRC2 doon sa 10 to 12 place, pero kasi tig 14 million sila eh. Parang 14.1 million yung nakuha ni Bam noong 2019. So, ang nanalo doon, yung nakakuha ng 10 to 12, si Coco Pimentel, si Bong Revilla, at si Nancy Binay. So, yan yung nangyari noong 2019 senatorial elections. So, after nung 2019, itong si Bam Aquino ay parang may negosyo na sila Bam Aquino, tama. So si Bam Aquino ay meron din siyang parang kahit wala na sa Senado, busy pa rin ito si Bam Aquino
Kahit sa social media, makikita pa rin si Bam doon eh. So, tapos, meron din siyang gaming, no? Tinatawag niyang Bam Gaming. So, medyo pinopromote niya yung mga e-sports, no? Kasi mga kabataan ngayon, mahilig na dyan. So, yan yung napansin ko, si Bam Aquino, parang nag-rebrand sila, no? Nag-rebrand siya, guys, no? Itong si Bam Aquino mula sa pagkatalo niya noong 2019. Una dyan ay yung pagkalas niya dyan sa liberal at nagbuo siya ng sarili niyang partido. Yan yata yung KNP. So, itong KNP. So, nagbuo siya ng sarili niyang partido. So, iniwan niya yung liberal kasi bakit niya iniwan yung liberal? Siguro dahil daw, no? Parang may away sila noon ni Mar Rojas. Tingin ko yung away nila noong 2016. Kung saan ay alam ko naman guys na sa tingin ko talaga noong 2019 noon na talagang talo na talaga si Mar Rojas. Kaya itong si Bam noon, noong 2016, ay parang mas nakapokus siya dito kay Lenny. Kasi siya yung campaign manager, yung Mar and Lenny campaign noong 2016. Parang nakikita ko parang si Bam ay mas focus doon kay Lenny Robredo. Kaya parang masama ang loob ni Mar Rojas noong 2016. So, yan. Move forward tayo sa 2025. So, after nung natalo sila noong 2022, so medyo sa tingin ko parang na-frustrate na yung mga supporters nila. Kasi natalo sila noong 2019, natalo din sila noong 2022. So, parang lose hope na para sa mga kakampings na supporter ni Lenny. Kaya di natin alam kung ubra ba uli yung kanilang grupo. Kasi nung unang takbo, no, yung last year, yung October, di ba nag-filing sila? So, dalawa lang yung kandidato nila. Tatlo sana sila kasama si Chel Joc, no? Pero si Chel parang gusto niya sa party list. Kinuha siya ng akbayan eh. Kaya itong dalawa ang yung official na kandidato nila at yung campaign manager ata nila si Senador Risa Hontiveros. So yun. Dito sa chances nila kung may chance ba itong dalawang ito, si Bam mukhang may chance, no? Mamaya yung survey naman pag-usapan natin. So itong si Kiko naman ay medyo dahil itong si Bam kasi ay nag-rebrand, parang tingin natin nag-rebrand siya eh. Ito naman si Kiko parang merong worry sa kanyang campaign. Una, parang nagbago ba? After nung natalo sila noong 2022, may nagbago ba? Dito kay Kiko, nag-rebrand ba rin siya? So, yan yung tanong dyan kay Kiko. So, tignan natin yung survey. Kung saan ay noong start ng campaign noong February 15 to 19. Ayon sa SWS kung saan noong February ay nasa pang 15 si Kiko at pang 17 si Bam. So, nung mga survey before election, yung February campaign, parang mas higher chance si Kiko kaysa kay Bam. So, nakikita natin nung February, sa SWS, mas malaki si Kiko kaysa kay Bam. 22% versus 16%. Kasagsagan ng March, sa SWS din, March 15 to 20, ay number 14 si Kiko, number 15 si Bam Aquino. Ito ay pagkatapos ata to ng pag-aresto ni Digong. Kaya nag-number 1 si Bongo noong 15 to 20 ng March. Yan yung March. Tapos, pagka-April 10 to 16 sa Octa, ay si Bam Aquino pasok na with 11. Number 11 na si Bam Aquino.
So, nangungusa na niya si Kiko na nasa 14. So, yan yung nasa Okta. Tapos, before election, 2 to 6 ng May. So, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino tied with 17th place. So, tinalo siya ni Benhur Abalos, Willie Revillame at Manny Pacquiao. So, yun yung inakala nila na tinalo sila ni Benhur, ni Willie, lalo na si Willie at si Manny Pacquiao. So, yan yung nangyari dyan. So, makikita mo sa SWS at sa Pulse Asia, um, uh, karamihan sa mga survey na pinapalabas nila ay hindi sila pasok sa top 12. Minsan merong isa, si Kiko, minsan si Bam. Pero sa mga ibang mga survey gaya ng Okta, Publicus, lalo na yung Publicus, medyo yung Publicus talagang nakatama. No? Noong May 1, nag-survey sila sa Publicus to guys ha. So number 2 si Kiko, si Bam, number 2 si Bam, number 3 si Kiko. So medyo at least may tumama no? Itong Publicus Asia. Yung SWC Pulse Asia talagang hindi talaga sila pasok sa mga top 12. Yung Publicus Asia at saka yung isang poll, yung Social Pulse, yung tinapi ko na yan sa mga nakarang video. Kadalasan yung Publicus tsaka yung Social Pulse. So, dyan sila lagi pasok sa top 12. Yan yung nangyari dito sa mga survey. So, hindi ko na mas marami sa inyo ay pinagtatawanan yung mga survey, no? Nagagalit kayo sa mga survey, pero hindi natin sila masisisi eh. Yung mga survey, ang survey kasi guide lang yan. Guide lang talaga yan. So, yan. So, pagdating ng election, so yan. Yung pagdating ng election. So, nangyari, nanalo si Bam, nanalo din si Kiko. So, yung ini-expect ko noon na baka si Bam lang yung mananalo. Baka tingin ko nasa 9 or 8 to 10 place si Bam Aquino o kaya mas higher pa sa 6 si Bam kasi mas malaki yung trajectory niya kaysa kay Kiko. Si Kiko ay delikado sa 12, no? So, yan yung tingin ko noon before yung election na yan. So, yung election nito, sa actual na, sa botohan na, ang resulta, nanalo si Bam at si Kiko, pero mas yung inaasahan natin na yung chance nila ni Bam ay makapasok, maka 6 to 10, si Kiko ay nasa siguro mga 12 to 13. Yun, yung in-expect ko ay unexpected ang resulta. Unexpected because si Bam Aquino ay di natin inasa na mag-number 2 siya. No, naintindihan niyo guys? So, di ko rin inasahan na si Bam Aquino magda-number 2. Si Kiko Pangilinan ay nasa number 5. So, nasa top 5 sila at tinalo man lang ni Bam Aquino yung laging nagna-number 1 noon sa survey na si Erwin Tulfo at number 3 na halos dikit sila sa resulta itong si Bato de la Rosa. So, yan yung tinalo ni Bam Aquino sa numero. Tapos si Kiko Pangilinan ay tinalo din niya yung mga macho sa Senado gaya ni Tito Soto na palagi nasa number 2, sa number 3 sa survey, at si Ping Lacson na lagi nasa number 5 or 6 no sa mga survey ratings. So yan guys. So number 2 si Bam Aquino got 20,971,899 votes. So shy na lang to 21 million si Bam. So okay na rin yun. Then si Kiko Pangilinan ay nasa 15,343,229 votes. So yan yung resulta. Tapos
Saan naman silang mga probinsya nanalo itong si Bam at Kiko. So, unahin natin si Kiko. So, nasa number 5 siya. So, si Kiko Pangilinan ay mas unahin muna natin si Bam. No? Si Bam ay nakuha ni Bam ang sinasabi nilang Lingayen Lucena Corridor. Kung saan pasok siya sa top 12, pasok siya sa top 5, no? At least top 5 sa mga probinsya na nasa Lingayen Lucena Corridor. Yan yung nasa Pangasinan hanggang Quezon. So, ang sakop niya Region 3, Region 4A, siguro Calabarzon at Pangasinan. So, yan yung nasa Lingayen Lucena Corridor. Tapos, nag-number 1 siya sa NCR. Nakuha number 1 siya sa dalawang malaking lungsod sa NCR gaya ng Quezon City at Maynila. At nag-number 1 din siya sa mga baluarte ni Cayetano na Taguig, baluarte ni Villar na baluarte ni Villar yung Las Piñas. Then nag-number 1 din siya sa Pasig kung saan nanalo si Vico Soto as mayor. So, yan guys. So, tapos number 1 din siya sa Bicol Region kung saan baluarte ni BP Leni. Ngayon, Mayor Leni. No? Tapos, nakuha din niya majority sa top 10 vote o top 15 vote-rich provinces sa Pilipinas. Gaya ng Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Ecija, di ko inasahan mag-number 1 si Bam doon. So, kasi Nueva Ecija is, maraming dyan pro Marcos kasi malapit siya sa Solid North. So, yun, Nueva Ecija, Pampanga, kahit number 1 si Dito Lapid, number 2 siya sa Pampanga. Tapos, nakuha niya Batangas, Quezon, Rizal, number 1 siya doon, Laguna, Quezon Province, Negros Occidental at Iloilo. So, nakuha niya yung top 15. Majority top 15 ay nag-number 1 itong si Bam Aquino. Tapos, sa Solid North naman, ay medyo pasok din siya sa top 12 ito si Bam Aquino. Karamihan din mga top 5, no? At nagbulat ako sa Pangasinan kung saan nag-number 1 siya. At sa Ilocos Norte ay number 6 si Bam na baluarte ng mga Marcos na kalaban ng Aquino. So medyo parang mga tao sa yung mga Ilocano na supporter ni Marcos, yung mga loyalist sa Solid North, parang nag-move on na. Parang nag-move on na yung magkabilang panig kasi yung Marcos at Aquino parang kinalimutan na nila yung rival ng Marcos at Aquino. So mukhang nag-move on na yung mga tao dito sa rival ng dalawang kampo. So medyo si Bam Aquino ay nakakuha pa rin ng boto dyan sa mga Solid North. Siguro yung mga loyalist siguro binoto na rin siya. No, parang hindi na lang nakikita dilawan ito na wala na. Tapos sa Mindanao, sa Cebu nasa number 6 sa Cebu province. Tapos number 5 sa Cebu City, kahit majority ng nanalo sa Cebu ay mga supporter yung mga senator ni Duterte. Tapos sa Mindanao, 14th place overall. Tapos sa mga probinsya sa Mindanao, meron din namang mga probinsya sa Mindanao kung saan nanalo pa rin si Bam. So, nasa mga 10 to 12 place ang niya doon. Halimbawa dyan sa Bukidnon, number 12. Sa Agusan del Sur, parang Agusan del Sur, tama. Nasa number 10 or 11. Ganun din, nanalo din siya sa Marawi. Pasok siya sa Marawi. Pasok din siya sa Buanga City at iba pang mga lugar sa Mindanao except Davao Region. So yan guys, ang performance ni Bam Aquino nitong
kakatapos lang ng eleksyon. Tapos si Kiko Pangilinan ay kung saan ay pasok siya sa top 12 sa mga Lingayen Lucena Corridor. So, na-sweep niya yung panalo siya sa mga probinsya na nasa Lingayen Lucena Corridor sa NCR. Nakukuha din siya ng boto mula sa Isabela, Ilocos Sur. Pero si Bam Aquino talaga yung mas nakakuha dyan sa Solid North. Pero si Kiko Pangilinan ay nakapasok siya dyan sa Pangasinan, Ilocos Sur, Isabela, Aurora. So yan yung mga province na pasok yung dalawa kabilang si Kiko. Yon. So nakapanalo kay Kiko talaga kaya naging number 5 siya ay yung mga areas sa Luzon, particularly sa Region 4A, Region 3, Region 4A, NCR, at Region 5, of course, at saka Region 4B. So, yan yung mga lugar na pasok itong si Kiko Pangilinan. So, medyo yung mga malalaking populasyon, malaking botante dyan sa Luzon, gaya ng Bulacan, nanalo din siya. So, yan yung nakapanalo kay Kiko Pangilinan. So, yan guys. So, yan. So, ang tanong dito, anong dahilan kung bakit binoto ng mga Pilipino itong si Bam at si Kiko? So, una, number 1 ay medyo yung mga tao ngayon ay na-frustrate na sa gulo sa politika, sa away ng dalawang kampo, yung dalawang kulay, yung pula at berde. Dati nagsama sila kaya tinawag silang unity team noong 2022. Ay medyo na yung mga tao na frustrate na sa away nila. Para nagsawa na sila at naghanap sila ng alternative na candidate at isa doon sila Bam at si Kiko. Kaya nagtataka yung mga tao, yung mga supporters, yung mga analysts na bakit tahimik sila sa away ng dalawang nag-uupugan na kulay. So medyo yung pagtatahimik nila, no? Yung pagiging tahimik nila ay parang naging positive. Na tingin natin negatibo ay naging positive pa dahil yung mga tao ay parang sawang-sawa na sila sa gulo ng politika. Kaya pinili nila itong mga alternatibong kandidato na ito na katulad ni Kiko at Bam para kasi yung dalawang ito asahan natin ay magiging fiscalizer sila at makakasama nila Senator Risa dyan sa Senado. So mukhang maganda at thrilled yung ating susunod na Senado ngayon. Ikalawa ay mukhang umubra na yung sinasabi nilang youth voters. So, base sa datos, tingnan ko yung pictures. Ano yun? Yan. Ayon dito ay may git 18.3 million voters ay Gen Z. Yan yung nag-edad ng 18 to 28 at 23 million voters ay from 29 to 44 ay millennials. So nasa mga mahigit 41 million ang tinatawag nating mga youth vote na tinatawag nila ng mga kung saan na pinagsama itong mga Gen Z at millennials. At dito ay parang pabor sa dalawang kandidato, lalo na kay Bam Aquino. Kasi sa mga survey or mock polls mula sa mga eskwelahan, yung mga colleges and universities sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, gaya ng UP, Lasal, Ateneo, PUP, etc. Kung saan
ay palaging pasok sa number 1 and number 2 si Bam Aquino at Kiko Pangilinan o di kaya top 5. So, halos lahat ng eskwelahan na nakita ko na sa mock polls results nila ay pasok talaga itong dalawa ay nasa number 1, number 2 si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Kaya yung plataforma ni Bam Aquino kung saan ay libreng kuleyo, siguradong trabaho. So medyo nag-reflect yon sa mga kabataang Pilipino. At kay Kiko Pangilinan, yung ano ba tawag yun? Yung hello pagkain, goodbye gutom. Ibig sabihin yan, parang maraming pagkain, murang pagkain, murang pagkain ay siguradong walang gutom. So medyo yan yung ibig sabihin nitong ano ni Kiko Pangilinan, yung kanyang campaign slogan. So yan. At pangatlo, so una yung yung mga tao nagsawa na sa away ng dalawang kampo. Number 2 pa yung youth voters. Number 3, parang nabuhay muli yung mga pink, tinatawag nating pink power, no? Yung pink movement or di kaya pink power. So yung inakala natin na tulog pa yung pink power at medyo na-frustrate na yung mga supporters nila dahil sa pagkatalo ni Lenny noong 2022. For me, di naman masama yung 15 million na bumoto sa kanya. No? Noong 2022, 15 million yun, malaking boto pa rin yan kahit natalo siya. At medyo yung mga supporters ay na-frustrate na, no? Medyo wala na. Kaya itong 2025 ay medyo ay biglang nagising itong mga pink power. So yan. At of course, yung boto ng nila Bam at Kiko, lalo na kay Bam, of course, maraming kakamping still support pa rin sa dalawang ito at medyo nag-expand. Parang nakikita ko parang nag-expand sila. Una dito, maraming mga first-time voters, no? Karamihan sa mga first-time voters ay mga nasa Gen Z at millennials. Kaya yan yung target nila Bam at Kiko sa kanilang campaign. At itong Gen Z tsaka millennial voters ay parang naghahanap sila ng alternatibo ng mga kandidato. Kaya makikita nyo, lalo na yung mga youth voters, binoboto nila. Yung dalawa, kaya yung boto nila ID Mendoza, nila Luke Espiritu, kahit nabigo sila, malaki pa rin yung boto, no? Lalo kay Luke Espiritu ay nadagdagan yung boto niya from 2022, 3 million. Ngayon 2025 nasa 6 million kasi karamihan doon mga kabataan. At kay Heidi Mendoza naman ay 9 million, ay karamihan doon mga nasa youth voters. Kaya very important yung mga youth voters sa election. Kaya kasi sila yung ating future na magiging future na presidente, mga senador at yung mga leader natin, no? Sa susunod na henerasyon. Yan yung mga kabataan, sila yung mga future natin, no? At yan. At yun lang guys. At okay. So yun. So tatlo, no? Yung discouragement ng mga botante na frustrate na sa awayan ng Uniteam. Pangalawa, yung youth voters. Pangatlo, nabuhay yung pink movement. Kaya sa 2028, tignan natin kung ubra muli itong movement na ito. At tingin ko na-expand na sila kasi meron ng mga bagong botante ngayon na karamihan naman ng mga first time voters ay nasa youth, no? Millennials at Gen Z. Yo yan. At ito
Di natin alam kung sino yung tatakbo sa 2028, either Risa man or Lenny. So, nasa kanila na yan kung sino yung tatakbo. Nasa kanilang dalawa na yan kung sinong tatakbo at magre-represent dyan sa pink movement dyan sa 2028 presidential election. So, maaga pa naman, 2028 pa. So, yan. So, congratulations dito kay Bam and Kiko. So, welcome back dyan sa Senado. So, abangan natin sila. At so susunod ay pag-usapan natin yung fearless forecast natin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At maraming pag-iba, no? Pag-usapan din natin yan. So, maraming salamat at kita-kits tayo sa next video.